Hindi raw kinukonsinti ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mga illegal na gawain kabilang na ang pinagbabawa ng ivory trading. Ang sinasabing marangyang pamumuhay ng ilang pare, pati na ang mga aligasyon ng sexual na pang-aabuso, ilan lang sa kontrobersyang binabato sa simbahang Katoliko. Yan ang naging sentro ng aking eyewitness documentary noong 2005. Balikan natin ito. Mataas ang inaatang na respeto ng mga Katoliko sa mga alagad ng simbahan tulad ng mga arsobispo, obispo at pare. Pero tao rin silang nasasangkot sa mga skandalo tulad ng mga akusasyon ng sexual abuse at korupsyon. Ang pinakabago nga ay ang pag-uugnay ko Monsignor Cristobal Garcia sa iligal na bentahan ng ivory. May malawak na koleksyon ng mga imahe na yari sa ivory si Monsignor Garcia. Dahil sa isyong ito, naungkat pa ang child abuse case na kinasangkutan niya ilang taon na ang nakakaraan noong siya'y nasa Amerika. Sinuspindi na siya ng Vatican noong Hunyo dahil dito. Sa aking eyewitness documentary na Buhay Banal noong 2005, nadiskubre ko ang isang aligasyon laban sa Archdiocese of Manila. Ang umano'y di nila pagbabayad ng buwis para sa ilang property na kanilang pinagkakakitaan. Ilang establishmento ang nangungupahan sa isa sa kanilang mga gusali. Sa ulat noon ng Newsbreak, nabunyag na di pala nagbabayad ng kaukulang buwis ang Archdiocese of Manila kahit milyon-milyong piso ang kinikita nito kada taon. Yun yung Jaime Cardinal Sin Building eh. Yung first 2 floors niya talagang taxable. Minsan mas powerful pa siya sa government. It has resources, a lot of money, it has political influence. Siyempre kung ganun kalaki ang kapangyarihan mo, nararapat din sigurong tignan kung yung kapangyarihan ba na yan ay nade-deserve ng simbahan. Pangalawa, yan ba ay it's being used properly. Sinubukan naming kunin ang panig noon ng pinuno ng Archdiocese of Manila pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Pero sa isang pahayag ni Archbishop Jose Palma na kasalukuyang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, hindi raw kinukonsinti ng simbahan ang mga tiwaling gawain.